Hinamak na manugang. Kabanata 706 Hindi man lang nang-ahas si Pangulong Son na huminga ng mabigat, dahil sa takot na abalahin si Alex Dixon. Ngayon lang niya nalaman na si Alex Dixon ang tunay na tagapagsasaka, at ang pagtatayo ng chi sa kanyang katawan ay umiikot sa kanyang katawan. Ang Martial Arts Association na kanyang inorganisa ay maaari lamang magsanay ng panloob na lakas, ngunit ang kasalukuyang antas ni Alex Dixon ay lumampas sa mortal na katawan, isa itong antas na hinding-hindi nila maaabot sa buong buhay nila. Gayunpaman, si Pangulong Son ay pinagpawisan pa rin. Dahil nakita niya ang kasalukuyang cultivation condition ni Alex Dixon kay Kim Haunan, at mas malakas pa ito. Hindi sinasadyang napadaan siya sa lounge at nakita niyang si Kim Haunan ay katulad din ni Alex Dixon, na naglilinang na naka-cross legs, na puno ng puting hamog ang silid, at isang mahinang liwanag ang pumalibot sa kanyang katawan. Lumipas ang oras sa bawat minuto, at si Alex Dixon ay nagliligpit pa rin habang nakapikit. Ang lihim na chi ay umikot na sa kanyang katawan sa loob ng dalawang maliliit na cycle, bagamat nakapikit siya, malinaw na naililipat sa utak niya ang lahat ng nangyayari sa labas ng mundo. Napuno ng excited na tagay ang reception desk, kitang-kita na umabot na sa kasukdulan ang kompetisyon. Sigaw ng host sa taas ng boses niya, ang palakpakan ng mga manunood ay nagpapataas sa kapaligiran ng buong arena sa pinakamataas na punto nito. Natalo si Yang Cheng Wing Chun Sect, nanalo si Kim Haunan ng pamilya Kim. Kim Haunan ng Kim Clan, nanalo siya laban sa Cloud River Forum Feast. Natalo na ang Taiji Palm Master ni Ha Cheng at umalis na siya sa stage. Si Kim Haunan ng Kim Clan ay umabante na. Dahan-daang iminulat ni Alex Dixon ang kanyang mga mata at tinanong ang host. Kumusta ang sitwasyon sa labas ngayon? Si Chairman Son, na nasa tabi niya, ay nakahinga ng maluwag at mabilis na nagtungo upang magulat. Sa ngayon, ang Kim Clan ang nangunguna. Karamihan sa Yansia martial arts groups ay natalo ng Kim family, ilang teams pa lang ang nagpupumilit na kumapit. Pagkasabi noon ay ngumiti siya ng mapait at bumuntong hininga, umiling siya at sinabing, Master Dixon, kasalanan din namin ni Yansia na masyadong mahina ang pag-unlad ng martial arts namin. Ngayon, hinayaan talaga namin ng isang maliit na si Lily na manguna at pasabugin ang buong eksena. Tumayo si Alex Dixon at sinabing, let's go out and take a look. Pagkasabi noon ay naglakad na siya palabas ng VIP hall. Mabilis siyang sinundan ni President Son, nakaramdam siya ng labis na hindi kasiya siya sa kanyang puso. Ang ilang dekada ng summer martial arts ay nagtamasa ng napakataas na katayuan sa mundo. Marami ring martial arts stars na nagpunta sa ibang bansa at nag-okupa ng isang lugar sa Hollywood, nagdulot pa sila ng global martial arts frenzy. Ngunit ngayon, unti-unting bumaba ang Yanxia martial arts, ang ekonomiya ay umunlad, ngunit bilang isang pambansang pag-aaral ng Yanxia martial arts, dahil hindi ito gaanong nagdudulot ng mga problemang pang-ekonomiya, ito ay hindi gaanong pinahahalagahan ng mga tao. Gusto man niyang paunlarin at palakasin ang Yanxia martial arts, ngunit ang ganitong uri ng bagay na hindi kumikita, walang gaanong tao ang namuhunan dito, hindi pa banggitin ang mga estudyanteng dumating upang matuto ng Yanxia martial arts. Ngayon, ang mga kalye ay napuno ng taekwondo at chi gathering dojo, lahat ay nagmamadali sa uso, at sa halip ay itinapon sa gilid ng pambansang pag-aaral ng matandang ninuno. Ngayon, isang Korean taekwondo family ang nang-ahas na maging mayabang kaya pumunta sila kay Yanxia para hamanin siya. Nadama ni Pangulong Son ang isang alon ng kalungkutan sa kanyang puso. Posible kaya na ang martial arts ni Yanxia na sikat sa libu-libong taon ay talagang hihina at hihina ng ganito. Dumating si Alex Dixon sa arena, puspusan ang kompetisyon. Isang matangkad na lalaki na nakasuot ng puting Daoist robe na nakatayo sa arena, siya ay may gallows sa kanyang mukha, at ang kanyang ekspresyon sa mukha ay mabangis at madilim, siya ang Kim Haunan na kilala bilang first leg of Kim family. Ang kanyang kasalukuyang kalaban ay ang inapo ng Hainan Luohan Feast. Bang, 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 si Kim Haunan ay sumipa ng napakabilis ng kidlat, na pinilit ang kanyang kalaban na patuloy na umatras, wala siyang lakas para makaganti man lang. Ang tagapagmana ng Luohan Feast ay umatras sa isang sulok at binugbog hanggang sa isang pulpol, nagtaas siya ng kamay sa gulat at gumawa ng aminin ang pagkatalo na kilos. Sa lohikal na pagsasalita, kapag ang kalaban ay gumawa ng ganoong kilos,
tumigil ito na ang laban ay natapos na at ang umaatake ay dapat tumigil. Gayunpaman, kumilos si Kim Hao-nan na parang hindi niya ito nakita, nang ang kalaban ay gumawa ng kilos na umamin ng pagkatalo, tumalon pa rin siya sa hangin at nagpakawala ng isang sipa ng gunting, na tumama sa kalaban. Ang tagapagmana ng Luohan Fist ay biglang napasigaw sa sakit, itinagilid niya ang kanyang ulo sa likod, at tumalsik ang dugo. Nauntog ang ulo niya at parang nalaglag na sibuyas mula sa stage, bumagsak siya sa stage ng malakas at nahimatay. Mayabang na binawi ni Kim Hao-nan ang kanyang binti at ninisyan. Basura, natapos ang buong kompetisyon sa loob ng ilang minuto, agad namang naghiyawan ang mga miyembro ng Jin family na nanunood mula sa ibaba ng entablado na parabang naturuan ng stimulant. Korea Invincible, number 1 ang Kim clan natin sa ilalim ng langit. Sikman yan siya, lumuhad ka at aminin ang pagkatalo sa Kim clan natin. Ang Kim family ang pinakamalakas, kahit isang suntok ay hindi makakayanan ni Yan siya. Isang grupo ng mga miyembro ng Jin family ang sumisigaw ng malakas, at sila ay walang katulad na mayabang. Marami sa mga taong naroroon ang nagalit nang marinig nila ito, ngunit wala silang paraan upang lumaban. Ito ang tahanan ni Yan siya. Ngunit natalo siya ng isang babae mula kay Kim clan, isang babae mula sa Korea. Siya ay lubhang mayabang. Tumingin si Alex Dixon sa paligid at nakitang marami sa mga tao sa ibaba ng entablado ang sugatan, ang ilan sa kanila ay may dugo sa buong mukha, ang ilan ay nabali ang mga braso at binti, at ang ilan sa kanila ay may mga pasa sa buong mukha, para silang naluluha. Ipinaliwanag ni President Son na may mapait na ngiti, Master Dixon. Lahat sila ay natalo ni Kim Hao-nan, masisisi lang tayo sa sobrang dahan-dahan nilang pag-unlad ng ating martial arts at hindi man lang pinahahalagahan, kaya't marami sa ating mga inapo ang hindi gustong matuto sa halip, nagnenegosyo sila bilang resulta, sa kompetisyon, ang martial arts ni Yan siya ay naging mas mahina, na bumubuo ng isang mabisyo na ikot. Habang nag-uusap sila, tinalo ni Kim Hao-nan ang isa pang fighters na may 5 bird fighters. Bagamat ikinulong ng kabilang partido ang kanyang mga kamay at humingi ng awa, sinipa pa rin niya ang kabilang partido sa lupa at mayabang na sumigaw sa mga manunood sa ibaba ng entablado. Hindi na maganda ang national skills mo Yan siya, ang taekwondo ng Korea natin ang pinakamagaling sa mundo, aminin mo ang pagkatalo, aminin mo na basura ang Yan siya martial arts mo, actually, ang tinatawag mong martial arts, ang tinatawag mong Dragon Boat Festival, Living Character Print, at Feng Shui Metaphysics ang lahat ng ito ay atin, at sila ay nailapat na sa mundo ayon sa mga tuntunin, kailangan mo pa ring lumuhad at kilalanin mo kami bilang iyong Panginoon. Ang mapagmataas na ugali ni Kim Hao-nan ay agad na pumukaw sa galit ng publiko. Maraming Yan siya martial arts group ang tumayo mula sa kanilang mga upuan at umuuwi na may pulang mata. Ang Yangsha technique ay ang esensya na ipinasa sa ating bansa sa loob ng libu-libong taon, at ito ay naimbento ng iyong Korea, magwala. F***CK off, naging pag-aari din ng pamilya mo ang Dragon Boat Festival na naiwan ng ating mga ninuno, bakit hindi mo sinabi na sayo rin ang universe? Masyadong mayabang, umalis ka sa Yan siya. May mga dagandong mula sa mga upuan, at ang mga tao ay galit na galit. Tumayo din ng isang grupo ng mga tao mula sa Kim clan at nagsimula ng verbal battle sa crowd. Isa itong live na broadcast, at talagang nangyari ang ganoong bagay. Dahil dito, labis na nabalisa si Secretary General Zhao. Gayunpaman, labis din siyang hindi nasisiyahan sa kanyang puso, malinaw, sinasamantala ni Kim Hao-nan ang live broadcast para year-okan ang Yangsha. Sa pagharap sa galit na pinaniniwalaan ng karamihan, si Kim Hao-nan ay tumayo sa entablado at walang katulad na mayabang, tahimik niyang itinutok ang gitnang daliri sa camera. Isang grupo ng mga may sakit, hindi sila nang ahas na aminin na ang ating Lily ay mas malakas kaysa sa inyong lahat, masasabi ko lang na nagdadala kayo ng kahihiyan sa inyong sarili. Ang mga tao sa ibaba ng entablado ay napuno ng galit, ngunit ito ay limitado lamang sa salitang pang-aabuso. Kung tutuusin, ngayon lang nila nakita ang nakakatakot na lakas ni Kim Hao-nan, walang sinuman sa madla ang maaaring tumagal ng higit sa 5 minuto sa ilalim ng kanyang binti. Ang mga nasugatan ay magkakaroon ng mga bali, at ang mga lubhang nasugatan ay masisipa sa isang concussion, kahit na sila ay tratuhin sa hinaharap, magkakaroon pa rin ng mga epekto. Sa sandaling ito, isang malamig na boses ang narinig, bullshit, tuturuan kita ng leksyon ngayon.
Kabanata 707 sa boses na yun, isang figura ang tumalon sa entablado. Kumunat ang noo ni Alex Dixon, nanlaki din ang mga mata ni President Son, na nasa tabi niya, ang kanyang mga kamay at paa ay nasa kaguluhan habang siya ay nagmumura sa mga alagad. Kailan ba naubos ang babaeng ta? Di ba sabi ko bantayan mo siya? Ang taong umakyat sa entablado ay si Chen Xiaojiao. Namumula ang kanyang mga mata habang nakakuyom ang kanyang mga kamao at malamig na sinabi, Jin, sasagutin ko ang score sa iyo para sa pinsala sa aking lolo at lolo na si Lu. Oh, nag-cross arm si Kim Haonan at tinignan siya ng masama. Tinuya niya siya. So apo ka ng matandang yon, hindi alam ng lolo mo kung ano ang makakabuti sa kanya. Hindi man lang niya kami ginagamot, kailangan kong baliin ang tadyang niya at parusahan siya. At saka, kung hindi lang malayo ang lugar na ito sa ating tinubuang lupa, wala talaga akong pakialam sa tinatawag mong TCM, simpleng pagnanakaw ang TCM mo sa Korea natin, manang-mana ito ng Korea natin. Si Chen Xiaojiao ay magagalit sa kanya at tumawa, she said sarcastically, this is also your family's inheritance, that is also your family's inheritance, ang mga bato sa palikuran ay dapat din namana ng pamilya mo. Natuwa si Kim Haonan sa kanyang sarili at mahinang sinabi, syempre. Bago pa man siya matapos magsalita ay bigla niyang napagtanto na naloko siya at agad niyang nilunok ang kanyang sinabi. Ngunit huli na, nagtawanan ng audience. Ngumisi din si Chen Xiaojiao at sinabing, bakit hindi mo lang sasabihin na ikaw ang lumikha ng Earth, okay? Hehe, matalas ang dila mo, maya-maya, iiyak ka na. Nagngangalit si Kim Haonan dahil sa kahihiyan at agad na inatake si Chen Xiaojiao. Mabilis ang kanyang leg technique at sumipol ang hangin, kung ang isa ay sinipa niya, ang mga buto sa buong katawan ng isang ordinaryong tao ay mababali. Gayunpaman, ang takbo ng paggalaw ni Chen Xiaojiao ay malikot at patuloy na umiiwas sa mga kicking shadow na pumupuno sa kalangitan. Naglalaban silang dalawa sa entablado at mahirap matukoy ang tagumpay o pagkatalo sa maikling panahon. Ngunit napakabilis, naramdaman ni Chen Xiaojiao na medyo nawala ng lakas. Malinaw ding napansin ni Kim Haonan na ang lakas ng kabilang partido ay mas mababa sa kanya, agad siyang naging kampante at sumilay ang malamig na ngiti sa kanyang mukha. Gayunpaman, hindi siya nagmamadaling talunin si Chen Xiaojiao mula sa entablado, sa halip, sinadya niya itong nilero na parang pasang naglalaro ng daga. Ang Kim family ay magaling sa leg techniques, ngunit binago ni Kim Haonan ang kanyang binti at palad para dito ang mga mahalagang bahagi ng katawan ni Chen Xiaojiao para umatake. Walang hiya, si Chen Xiaojiao ay basang-basa sa pawis, sa sobrang hiya niya ay namula ang mukha niya, saway niya habang lumalaban. Tumawa ng masama si Kim Haonan. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay papunta sa kwelyo niya at ngumiti ng nakakaloko, nakikita mo hindi mo naman masama ang iyong talento, bakit hindi ka sumama sa Kim family ko at mananatili sa tabi ko, hanggat pinaglilingkuran mo ako ng buong puso, maaari kong umantong alang ang pagkuha sa iyo ng isang panlabas na sekta ng babaeng sumusunod. Get lost, are you worthy? Si Chen Xiaojiao ay umiwas patagilid at umiwas sa dalawang palad ni Kim Haonan, siya ay parehong galit at galit, nagnanais na siya ay matalo siya sa kamatayan sa lugar. Nakita rin ng maraming tao sa ibaba ng entablado ang mapanlinlang na galaw ni Kim Haonan at lahat sila ay hinamak ito. Sa martial arts competition ng Yanxia, mayroong tatlong pangunahing bawal. Isa sa ipinagbabawal ay kung ang kalaban ay babae, hindi siya pinapayagang umatake sa maseselang bahagi ng kabilang partido, kahit na magkaaway ang magkabilang panig. Sinunod din nila ang hindi sinasabing sinusunod ito upang ipakita ang mga martial arts masters sa tag-araw. Ngunit itong si Kim Haonan ay hindi lamang partikular na naglalayon sa ilang mga bahaging-bahagi ni Chen Xiaojiao, hayagang inatake din niya ang ibabang tatlong bahagi ng kabilang partido. Ang mga tao sa ibaba ng entablado ay walang katulad na galit. Sa kabaligtaran, ang grupo ng mga disipulo mula sa Kim family ang kakaibang nagtatawanan sa ilalim ng entablado. Kapatid na Haonan, kunin mo ang batang babae na ito at painitin mo ang iyong kama. Maganda ang figura ng babaeng ito, ang swerte ni Kuya Haonan. Ang ating Kuya Haonan ay hindi lamang may mahusay na mga diskarte sa binti, ngunit ang kanyang ikatlong binti ay mas mahusay, hihihi. Ang mga salitang ito ay hindi kasiya siya sa pandinig, nang marinig ang mga ito, namula ang mukha ni President Son, ngunit hindi nahiya ang mga tao ng Kim family.
Sa halip, sila ay lalong nagkakagulo. Sa sandaling ito, nagpahayag si Chen Xiaojiao ng isang kapintasan, bukas na bukas ang bakana sa kanyang kwelyo. Sinamantala ni Kim Haonan ang pagkakataon, may masamang tingin sa kanyang mga mata, hinawakan niya ang buong dibdib nito gamit ang dalawang palad. Napasigaw si Chen Xiaojiao sa gulat, huli na para makaiwas siya. Habang naglalaway si Kim Haonan, isang malamig na boses ang nagmula sa likod ng kanyang ulo. Sa tingin ko ang ganitong uri ng mababang pag-uugali ay ang maluwalhating pamana ng Kim clan. Sino ta? Biglang lumingon si Kim Haonan at laking gulat niya nang may nakita siyang figure na nakatayo sa likuran niya. Ang taong ito ay lumitaw sa kanyang likuran nang walang ingay. Hindi niya ito napansin, si Chen Xiaojiao, gayunpaman, ay tila nakita ang kanyang tagapagligtas at agad na sumigaw sa pagkagulat, "Kuya Alex!" Bahagyang tuma-NGO si Alex Dixon sa kanya at sinabing, "Bumaba ka na, tuturuan ko siya kung paano maging tao." Pinigilan ni Chen Xiaojiao ang kanyang pananabik at tumalikod upang tumalon sa entablado. Pangit ang mukha ni Kim Haonan at sumigaw, "Alex Dixon, it is not your turn yet, this is against the rules." Nagkibit balikat si Alex Dixon at tinuro ang audience, "Tanungin mo sila, did I break the rules?" Isang chorus ng sigaw ang nagmula sa ibaba ng stage. Hindi, pababa kay Kim Haonan. Bigyan ng tamang pangalan si Yan Xia Martial Arts. Ngumiti si Alex Dixon, "Tingnan, sinasabi ng lahat na hindi ako lumabag sa mga patakaran." Habang sinasabi niya yun ay bigla niyang itinaas ang kanyang paa at sinipa ng malakas ang dibdib ni Kim Haonan, napaatras siya ng ilang hakbang at bumagsak sa lupa. Ngumiti si Alex Dixon at sinabing, "Did I break the rules?" Hindi, isa pang grupo ng tagay ang nagmula sa ibaba ng entablado. Napakaganda ng sipa na ito ay kasiya siya. Tumagilid ang ulo ni Alex Dixon at tinanong ang referee, "Sinabi mo bang banggitin ko ang mga patakaran, referee?" Hindi, kahit na lumabag siya sa mga patakaran, ang referee ay hindi maglalakas loob na humindi. Kung hinuhusgahan niya si Alex Dixon na lumalabag sa mga patakaran, natakot siya na siya ay parusahan ng mga galit na martial artist. Bukod pa rito, si Mr. Dixon ang nakitang customer ngayon. Sino ang kayang masaktan siya? Si Kim Haonan ay hindi handa ngayon, at talagang sinipa ni Alex Dixon, bagamat hindi siya nasugatan, nawala na siya ng mukha. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at tumayo, nanunuya. "Very good, hindi ko inaasahan na ganyan kawalan Gia, Yan Xia. This is a live broadcast. I will let everyone see how you are covering up for those who broke the rules." Pagkatapos niyang magsalita, tila naalala ni Alex Dixon na isa itong live broadcast, tumalikod siya at kumaway sa kuya ng camera, dumiretso siya sa camera at tuyong umubo. "Hello, audience in front of the TV, gusto kong haminin si Kim Haonan mula kay Lily Kim Clan. Tuturuan ko siya kung paano maging tao muli sa harap ng TV. Ngayon, mayroon akong 3 pagpipilian, isa ay upang bugbugin siya hanggang sa kanya ay lumpo, at ang isa ay upang mabali ang kanyang mga paa association, maaari nilang iboto ang kanyang pagkamatay." Ang mga salitang ito ay nagulat sa buong madla. Mayabang, naglakas loob siyang dumating talunin si Kim Haonan hanggang mamatay sa pambansang live broadcast, at hayaang bumoto ang mga manonood kung paano namatay ang lalaking Jin na ito. Marahil ito ay isang bagay na si Alex Dixon lang ang makakagawa. Galit na galit si Kim Haonan kaya namula ang kanyang mukha, at umungol siya, "Dixon, masyado kang mayabang, pagsisisihan kitang pumunta sa entablado ngayon sa harap ng lahat. Hindi ko kailanman pinagsisisihan ang ginawa ko." Parang may naalala siya, humarap siya sa camera at sinabing, "I almost forgot, kung ang asawa ko ay nakaupo sa harap ng TV ngayon, gusto kong sabihin sa kanya sa pamamagitan ng pambansang broadcast na mahal kita, asawa ko." Galit na galit si Kim Haonan kaya baluktot ang ilong. Damn it, sa ganitong seryosong okasyon, ipinakita talaga ni Alex Dixon ang kanyang pagmamahal sa harap ng lahat. Hindi naman siya sineryoso ng brat na ito. Namula ang mga mata ni Kim Haonan habang umuungal sa mahinang boses, "Dahil wala kang puso, huwag mo akong sisihin sa pagiging immoral, hahayaan kitang mamatay dito." Pagkatapos niyang magsalita, sinamantala niya ang katotohanang hindi lumingon si Alex Dixon para salakayin siya. Agad siyang tumalon at sinipa ang likod ng ulo gamit ang paa.
Nakaharap pa rin sa kanya ang likod ni Alex Dixon, at kausap niya ang camera. Ang palihim na pag-atake ni Kim Haunan ay agad na naging sanhi ng pagsigaw ng mga manunood sa gulat, na pinag-uusapan siya sa pagiging walang hiya. Kuya Alex, mag-ingat ka, si Chen Xiaojiao ay napasigaw din sa takot, ang pamamaraan ng Kim family leg ng kalaban ay hindi nararapat na reputasyon, napakalakas ng leg technique ni Kim Haunan, madali niyang mabasa ang isang bato na tumitimbang ng 10-10 tonelada sa isang sipa, kung sipin niya ang likod ng ulo niya, sasabog ang buong ulo niya. Kabanata 708 isang malamig na ngiti ang ipinakita sa mukha ni Kim Haunan, at ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pumatay. Gusto niyang sipin ang ulo ni Alex Dixon sa harap ng lahat sa bansa, at ipaalam sa lahat kung sino ang tunay na amo. Sa harap ng TV, labis na kinabahan si Jane Lewis na kinurot ang kanyang puso, tinakpan niya ang bibig niya at tumitig sa screen ng TV. Ang pag-amin ni Alex Dixon ngayon lang ay naantig sa kanya kaya halos umiyak na siya. Ito ang unang pagkakataon na nalaman niya na ang kanyang asawa ay maaaring maging napakaromantiko. Ngunit nang makita niyang hinahamon ni Alex Dixon si Kim Haunan, hindi naiwasang mag-alala si Jane Lewis, kahit na nag-aral ng martial arts noon si Alex Dixon, ang kalaban niya ay ang Kim family na nanalo sa kompetisyon. Hindi na nakapagsalita si Helena, nakatitig siya sa telebisyon, at naging berde ang kanyang mukha. Kung ang kanyang manugang ay bugbugin hanggang mamatay sa lugar, anong uri ng pera ang kanyang kikitain? Sa venue ng competition, tumahimik ang buong audience, hindi mabilang na mga mata ang nakatutok sa entablado. Marami sa kanila ang nakabawi mula sa kanilang pananabik at nadama na si Alex Dixon ay labis na nagpapahalaga sa kanyang sarili. Tinalo ni Kim Haunan ang lahat sa kompetisyon, at wala sa kanila ang kanyang kalaban. Tungkol naman kay Alex Dixon, sino siya? Sa domestic martial arts circle, hindi man lang siya itinuring na baguhan, at hindi rin siya sikat. Umakyat siya sa entablado para hamanin si Kim Haunan, siya ay kumilos ng husto, ngunit kapag nagsimula na siyang makipaglaban, siya ay mapalayan. Habang pinagpapawisan ang mga manunood, dumating na ang anino ng binti ni Kim Haunan sa harap ni Alex Dixon. Ito ang binti ng sikat na Kim family. Ang lakas ng paa na ito ay maaaring hatiin ang mga bundok at hatiin ang mga bato. Tapos na, tinapak din ni President Son ang kanyang ulo at bumuntong hininga sa kanyang puso. Kung si Alex Dixon ay malubhang nasugatan, ito ay kanyang kasalanan. Nang ang lahat ay nakaramdam ng kaba, si Alex Dixon, na nakatayo pa rin, ay biglang tumalon sa ere at bumaligtad ng 180 degrees paatros, pagkatapos, inikat niya ang kanyang katawan sa ere at sumipa ng mapusok. Ang kanyang nangyayari ay eksaktong kapareho ng kay Kim Haunan. Natigilan ang karamihan, natigilan din si Kim Haunan, pero ngumisi siya. Ang leg technique ng Kim family, siya ang pinakamahusay sa mundo. Ginaya niya ang marami sa mga binti ng Kim family, ngunit lahat sila ay katulad ng isang drawing na tigre. Itong si Dixon ay humihiling lang na mapahiya. Bang, sa isang segundo. Nagbanggaan ang kanilang mga paa sa himpapawid. Boom, biglang sumabog ang hangin na may malakas na shockwave, dahil silang dalawa ang sentro, isang malakas na bagyo ang hamampas sa lahat ng direksyon. Sa ilalim ng tingin ng lahat, ang katawan ni Kim Haunan ay talagang lumipad pabalik na parang saranggola na may putol na tali sa mahigit 10 metro. Direkta siyang lumipad palabas ng arena at malakas na bumagsak sa mga manunood. Napuno ang audience seat ng mga tao mula sa Kim clan. Si Kim Haunan ay bumagsak sa karamihan ng tao na parang ngayon, marami sa mga miyembro ng Jin family ang ibinahagi niya sa lupa, ang ilan sa kanila ay malubhang nasugatan at nagsisigaw sa sakit. Si Alex Dixon lang ang nakatayo sa stage. Galit na galit siya kahit ang buhok niya ay hindi ginulo. Nag-iisa ang spotlight sa kanya, para bang siya lang ang nasa mundo. Natahimik ang buong lugar. Ang mga kamera mula sa lahat ng direksyon ay nakatutok din sa kanya mag-isa, may ilang malalaking LCD screen na nakabit sa itaas ng arena, siya lang ang nandoon. Siya ay hindi mapakali, nahulog si Kim Haunan sa audience stand, dumudugo ang ulo at nabali ang kanang binti, nasa isang sorry state siya. Dahan-daang itinaas ni Alex Dixon ang kanyang ulo, sa harap ng ilang kamera, casual niyang ibinuka ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabing, ang pamamaraan ng paa ng Kim family ay numero 1 sa mundo, sa tingin ko, gayon din.
Ang kanyang ekspresyon ay naging malamig, at sinabi niya kung ano ang salitang ito sa isang sarkastiko na paraan. Kim family, basura, sa mga screen ng hindi mabilang na mga set ng telebisyon, ipinalabas ang close-up ni Alex Dixon. Bakas ang panunuya sa gwapong mukha nito habang malamig ang apat na salita. Kim family, basura, boom. Biglang sumabog ang venue ng kompetisyon na saglit na natahimik na parang binuhusan ng tubig sa isang kaldero ng mantika. Tuwang-tuwa na tumayo ang lahat at itinaas ang kanilang mga braso, na nagyaya kay Alex Dixon na nasa entablado. Sa harap ng telebisyon, marami rin ang nagtaas ng mga braso at nagbunyi, tuwang-tuwa sila. Tuwang-tuwa si Jane Lewis na namula ang kanyang magandang mukha, ang kanyang puso ay umaapaw sa pagsinta. Ang lalaking nakatayo sa entablado ay mukhang napakatangkad sa sandaling ito, sinipa niya ang mayabang na si Kim Haunan sa isang galaw, asawa niya yun. Paano ngang isang asawa ay napakagwapo? Masayang-masaya rin sina Albert Lewis at Helena, sa sobrang saya nila ay hindi nila maisara ang kanilang bibig. Nanalo ang kanyang manugang. Tuwang-tuwa si Albert Lewis na paulit-ulit niyang napasigaw. Okay, just looking at that Jin swaggering, hindi na siya kaaya-aya sa mata, 2 sampal lang ang gusto niyang bigyan ng brat na ito. Talagang pinalo siya ng kanyang manugang. Tuwang-tuwa si Helena na puno ng ngiti ang kanyang mukha. Wala siyang pakialam kay Kim Haunan o Kim family, alam lang niya na kung ano ang kanyang mangguna, makakakuha siya ng ilang milyong yuan na premyong pera. Hindi niya talaga inaasahan yun, ang basurang ito ay talagang nagkaroon ng ganoong araw. Sa pinangyarihan ng kompetisyon, dumagundong pa ang palakpakan. Tumayo ang mga tao at pinalakpakan si Alex Dixon. Ito ay masyadong kasiya siya, sa isang sipa lang, sinipa ni Alex Dixon si Kim Haunan, ang kampyon ng Alliance Martial Arts Competition ng ilang taon, palabas ng entablado. Tapos tumingin siya sa lalaking nagngangalang Jean, para siyang aso na nawala ng tirahan, dumudugo ng husto, wala na ang mayabang na pagtayo sa entablado kanina lang. Ang mga martial artist na nasugatan ni Kim Haunan ngayon ay nagpakawala ng galit na galit. Nagpumiglas si Kim Haunan na bumangon, pinunasan ang dugo sa kanyang mukha, at may galit na ekspresyon sa kanyang mukha. Talagang sinipa siya ng batang ito sa harap ng live broadcast ng buong bansa, kung hindi niya masettle ang score na ito, hindi lang siya magkakaroon ng mukha na makisalamuha sa martial arts world, kundi ang buong Kim family ay tatanggihan din ng kanyang mga kasamahan. Tinitigan niya si Alex Dixon, ang kanyang puot ay lumalagong baliw, at siya ay umuungal ng galit na galit. Lahat, sama-samang salakayin at patayin siya. Mayroong higit sa 30 disipulo ng Kim family na dala niya sa pagkakataong ito, lahat sila ay mga apprentice ng dojo, sa pakikipaglaban, sila ay mga eksperto na kayang lumaban ng 10 tao sa isang pagkakataon. Kahit na may kakayahan si Alex Dixon, hindi siya naniniwala na kayang harangin ni Dixon na ito ang 10 sa isang galaw lang. Nagsimula na ring lumipat ang isang grupo ng mga disipulo ng Kim family, ikinaway nila ang kanilang mga kamao at akmang ihahagis ang kanilang sarili kay Alex Dixon. Hanggat binugbog nila ang taong ito sa lupa at idiniin ang ulo sa lupa para humingi ng awa, hindi mawawala ng mukha ang Kim family. Sa sandaling ito, agad na umungol si Pangulong Son, gusto mong ibuli ang kabataan gamit ang mga numero. Pagkasabi noon ay agad niyang dinala ang ilang disipulo para harangan ang arena. Mabangis na sinabi ni Kim Haunan, isang grupo ng mga talo ng tao, sino ang gustong mamatay, sige na, wala akong pakialam na turuan pa kayo ng leksyon. Mababa ang tingin niya sa mga Yansia martial artist na ito, lahat sila ay isang grupo ng mga mahina. How dare they block his path, nililigawan nila si kamatayan. Kim Haunan, how dare you be so impudent in my Jinling? I think you are the one who is seeking death. Kasabay ng malambing na saway, tumalon din si Chen Xiaojiao at nagtaas baba ng tingin sa kabilang partido na may paghamak. Ang mga tao sa paligid ay nagalit sa Jin family. Iginagalang ng pamamaraan ng Yangsha ang salitang Confucian at binigyang pansin ang pagiging angkop at katwiran. Bihirang makakita ng taong walang hiyang gaya ng Kim clan sa mundo. Ang mga tao ay humakbang pasulong at umuungal. Kami, ang mga disipulo ng Hainan Luohan Feast, ay sumusuporta kay Master Dixon. Yang Cheng Wing Chun Sect, protektahan si Master Dixon,
Kung sino man ang maglakas loob na hawakan ang isang hibla ng buhok ni Master Dixon, dumaan muna sa amin. Disciple of Tai Chi Pump, halika dito at pag-aralan ang leg technique ng Kim family. Kung hindi mo igalang si Master Dixon, hindi kita patatawarin. Ang buong pulutong ay nakatayo sa ibaba ng entablado, na humaharang sa landas ng mga disipulo ng Kim family. Wala pang ilang minuto, 30 mahigit na mga disipulo ng Kim family ang napalibutan ng mga tao, at agad silang nahulog sa isang hindi magandang posisyon. Natakot si Kim Haonan, mababa ang tingin niya sa mga mahihinang ito, lahat sila ay kanyang mga nasasakupan na nawalan ng mga premyo, ngunit hindi niya akalain na ang mga mahihinang ito ay magkakaisa, lahat ng ito ay dahil kay Alex Dixon, kayong mga bastos, huwag mong kalimutan kung paano kita binugbog ngayon, patayin silang lahat. Kabanata 709 ang magkabilang panig ay agad na nasangkot sa isang suntukan, ang eksena ay magulo. Inutusan na ni Secretary General Zhao ang mga tao na patayin ang lahat ng kamera, sa anumang kaso, nagkunwari siyang walang nakikita at walang pakialam sa kahit ano. Pagkatapos ng isang matinding labanan, ang eksena ay parang palengke, sa gulo. Kahit na malakas ang leg technique ng Kim clan, sa ilalim ng magkasanib na pag-atake ng daan-daang tao, mabilis silang nabugbog sa lupa. Hinawakan din ni Chen Xiaojiao si Kim Haonan sa kwelyo at inihagis ito sa entablado. Bumangon ka dyan, humingi ka ng paumanhin sa akin, Kuya Alex. Bang! Namamaga ang mukha ni Kim Haonan. Inihagis siya sa entablado na parang gunny sack. Siya ay gumulong 7 o 8 beses bago huminto. Itinaas niya ang nanginginig niyang ulo at takot na tumingin kay Alex Dixon. Hindi niya akalain yun, siya ay naging mayabang sa loob ng maraming taon, ngunit ngayon, siya ay talagang nabigo, sa ilalim ng mga kamay ng isang hindi kilalang brat. Ang Dixon guy na ito ay talagang tinapos ang kanyang sariling alamat sa isang solong sipa. Nagiging sanhi ng pagkabigo ng Kim family sa isang madaling gawain. Ikaw, sino ka ba talaga? Si Alex Dixon ay malamig na tumingin kay Kim Haonan at sinabing, ako nga, isa lang akong ordinaryong Yan Xia Martial Arts student, ako ay miyembro ng Yan Xia Martial Arts World. Sa oras na ito, mabilis na hiniling ni Secretary General Zhao sa isang tao na i-on ang camera, kung tutuusin, kailangan pa niyang magbigay ng paliwanag sa live broadcast audience. Agad na lumabas sa telebisyon ng buong bansa ang imahe ni Alex Dixon sa isang close-up form. Si Kim Haonan ay parang patay na aso, nakadapa sa kanyang paanan. Inangat ni Alex Dixon ang kanyang ulo at sinabi sa camera, narito, gusto kong sabihin sa lahat ng martial artist sa mundo sa pamamagitan ng TV na ang ating Yanxia ay napakalakas. Kung sino man ang nag-iisip na ang aking Summer Martial Arts World ay bumagsak na, masasabi ko sa iyo sa ngayon, walang magtatagumpay sa anumang oras ang aking hinihintay ngunit ang nais kong sabihin sa iyo ay, kahit sino pa ito, ang huling mananalo ay ako, Flame Summer Martial Artist. Nang matapos siyang magsalita ay agad na nagpalakpakan ng buong audience na parang nabaligtad sa bubong. Sa harap ng telebisyon, tuwang-tuwa si Albert Lewis na ikinakaway niya ang kanyang mga kamao. Marami rin sa mga taong nagbabantay sa harap ng telebisyon ang natuwa sa sinabi ni Alex Dixon at nagtaas ng mga braso para magsaya. Akala nila ay hamina na ang martial arts ni Yan Xia. Ngunit ngayon ang hitsura ni Alex Dixon ay parang isang malakas na karayom sa puso na nagpapasiklab ng pananabik sa kanilang mga puso. Yan Xia Martial Arts, napakalakas pa noon. Sa harap ng telebisyon, nakaupo sina Su Qingcheng at Qin Yuwei sa sofa, ang kanilang 4 na magagandang mata ay hindi kumikislap sa screen. Nang makita nila ang close-up profile ni Alex Dixon na lumabas sa screen, ang kanyang gwapong mukha at katawan ay naglabas ng kahangahangang katwiran. Nagkatinginan ang dalawang babae hanggang sa halos malagutan na sila ng hininga. Tuwang-tuwa itong tiningnan ni Su Qingcheng, nang hihinayang na hindi siya bumili ng tiket sa eroplano para pumunta sa pinangyarihan. Gayunpaman, nang makita niyang umamin si Alex Dixon sa kanyang asawa sa harap ng kamera, bakas pa rin ang selos sa kanyang puso. Nagkaroon din ng halo-halong damdamin si Qin Yuwei at mahinang nagsabi, naiintindihan ko na ngayon kung bakit palagi kang nahuhumaling sa kanya. Noon, mali akong tumingin sa kanya. Ang gayong tao lamang ang karapat-dapat na ipagkatiwala ni Su Qingcheng ang kanyang buhay sa kanya. Sa kasamaang palad, si Alex Dixon ay kasal na.
Sa arena ng kompetisyon, ibinaba ni Alex Dixon ang ulo at tumingin kay Kim Hao-nan, na mukhang nalulunod na aso, tinapakan niya ang ulo ni Kim Hao-nan. Paano mo gustong mamatay? Ang ulo ni Kim Hao-nan ay naapakan ng kanyang sapatos, at hindi niya maitaas ang kanyang ulo, puno ng takot ang mukha niya. Nanginginig siya at nagngalit ang mga ngipin. Alex Dixon, aminado akong talunan, ito ang live broadcast ng buong bansa. Kung maglakas loob kang bugbugin ako hanggang mamatay sa harap ng lahat, lalabagin mo ang bawal ng mundo ng martial arts. Ayon sa alituntunin ng martial arts competition, hanggat hindi inamin ng kalaban ang pagkatalo, hindi pinapayagang umatake muli ang kabilang partido. Ganun ba? Malamig na ngumiti si Alex Dixon at biglang tinadyakan ang kanang braso ni Kim Hao-nan. I will ask you one more time, how do you want to die? Pipa. Agad na nagpakawala si Kim Hao-nan ng isang malungkot na tila, nadurog ang kanyang kanang braso sa sipa na ito, at napakasakit. Nang makita ng mga miyembro ng Kim clan sa ibaba ng entablado ang kalunos-lunos na eksenang ito, sa sobrang takot nila ay nagsimulang manginig sa kanilang mga katawan. Walang nag-iisip na magiging ganito kalupit si Alex Dixon. Natigilan ang buong audience, hindi nila naisip na si Alex Dixon ay hindi maglalaro ayon sa mga patakaran. Sa harap ng kamera, muling sumipa si Alex Dixon at nabali ang kaliwang braso ni Kim Hao-nan, ngumisi siya, ang moral ay para sa tao, pero sa paningin ko, mas masahol ka pa sa hayop, hindi na kailangang pag-usapan ang moralidad sa hayop. Nabali ang dalawang braso ni Kim Hao-nan, at tuluyan na siyang natakot. Alam niya na ang mga tuntunin ng mundo ng martial arts ay hindi maaaring pigilan ni Alex Dixon. Kung nais ni Alex Dixon na patayin siya sa lugar, ito ay ilang minuto. Huwag mo akong patayin, magmakaawa ka kay Master Dixon na iligtas mo ang buhay ko, basta't iligtas mo ako. Ang Kim family natin, Kim family will give you a large sum of money. Sa sobrang takot, sa wakas ay ibinaba ni Kim Hao-nan ang kanyang mapagmataas na ulo at humingi ng awa sa takot. Sa sandaling ito, isang galit na dagandong ang tumunog mula sa ibaba ng entablado. Patayin mo siya, tumingin si Alex Dixon mula sa itaas at malamig na sinabi, narinig mo ba yun? Ito ang kinahinatnan ng pangangahas na kumilos ng mayabang sa aking yansiya. Mukhang may iyak na si Kim Hao-nan, pilit siyang lumuhad sa lupa at paulit-ulit na nagmamakaawa. Please spare my life, Master Dixon, I was wrong, hindi na ako mangangahas na maging mayabang. Sa oras na ito, mabilis na umakyat sa entablado si Secretary General Zhao at bumulong ng ilang salita sa harap ni Alex Dixon. Natatakot siya na si Alex Dixon ay kumilos sa galit at bugbugin si Kim Hao-nan hanggang mamatay sa harap ng live broadcast ng buong bansa. Bagamat mapuot si Kim Hao-nan, ito ang live na broadcast ng buong bansa. Marami ring mga dayuhang martial arts group na nanunood, kung pinatay siya ni Alex Dixon, papatayin siya nito. Sinulyapan ni Alex Dixon si Kim Hao-nan na may panghahamak, sa totoo lang, gusto niya talagang bugbugin ng isang palad ang Jingay na ito. Gayunpaman, pinigilan niya ang kanyang pagkamakatwiran. Malamig niyang sinabi, pilayan ang sarili mong mga paa at humingi ng paumanhin sa lahat ng nasa Kim clan sa harap ng kamera, mula ngayon, hindi mo na pinapayagang tumuntong sa martial arts world ng tag-araw, o hindi kita patatawarin. Ito, nagulat si Kim Hao-nan, kung lumuhad siya at humingi ng tawad sa harap ng national livestream, not to mention na tapos na siya, kahit ang buong Kim family ay matatapos. Si Chen Xiaojiao na nasa tabi niya ay ngumuso at sinabing, ano, gusto mo pa bang iligtas ang mukha ng Kim family mo? Hindi mo man lang matiis ang isang sipa mula sa akin, Kuya Alex, isang basurang tulad mo ay may mukha pa rin, makisalamuha sa martial arts world. Sa sandaling ito, mayroong isang alon ng mga sumpa mula sa ibaba ng entablado. Lumuhad ka at humingi ng tawad, umalis ka sa yansiya. Umalis ka sa mundo ng martial arts, ang basura ay hindi karapat-dapat na lumahok sa kompetisyon. Iniinsulto ang aking Yangsha technique, lahat mula sa Kim family, lumuhad at humingi ng paumanhin. Malamig na sinabi ni Alex Dixon, huwag mong isipin na hindi ako maglalakas loob na patayin ka sa harap ng live broadcast, pag-isipan mong mabuti, at saka, mayroon akong 100 paraan para paakitin ka kaysa kamatayan, at saka, ako personal na sisirain ng Kim family at babayaran ka sa ginawa mo ngayon. Ang malamig niyang tono ay nagpaparinig kay Kim Hao-nan.
Alam niyang hindi mali ang sinabi ni Alex Dixon. Hanggat gusto ng kabilang partido, baka hindi na siya makalabas ng buhay sa arena na ito. Nanginginig na tumayo si Kim Haunan, lumuhad sa harap ng kamera, at ibinaba ang kanyang ulo. Ako, si Kim Haunan ng Lily Kim Clan, ay sa buong Kim family at humihingi ng paumanhin sa lahat ng martial arts group sa Yanxia. Ako, Kim Haunan ng Lily Kim Clan, ay isang sa buong Kim pamilya at humingi ng paumanhin sa lahat ng martial arts group sa Yanxia dahil sa sobrang ignorante ko kaya ako nagsalita ng mayabang mga artista ng Yanxia at humingi ng tawad. Inaamin ko na napakalakas ng teknik ng Yanxia, nang matapos siyang magsalita ay ibinaba niya ang kanyang ulo at ibinagsak ang kanyang ulo sa sahig. Kabanata 710 sa likod niya. Mahigit 30 disipulo ng Kim family ang nakaluhod din sa lupa habang nakadapa ang mga kamay, yumuyuko at humihingi ng tawad. Walang nang ahas na itaas ang kanilang mga ulo, at walang nang ahas na gumawa ng anumang ingay. Dahil si Alex Dixon, na nakatayo sa harapan nila, ay parang Diyos ng kamatayan, handang kitilin ang kanilang buhay anumang oras. Ang eksenang ito ay na-broadcast ng live sa screen ng telebisyon, ang eksena ng Kim Clan na nagdala ng mahigit 30 disipulo para lumuhad at humingi ng tawad ay naging saksi sa kasaysayan ng mundo ng martial arts ni Yanxia. Lahat ay nasa sabik mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso, at ang kanilang mga mata ay puno ng luha. Ang martial arts ni Yanxia, na minamaliit ng International Martial Arts World, sa wakas ay nagkaroon ng sandali kung saan maaari nilang iangat ang kanilang mga ulo. Yanxia Martial Arts, napakalakas. Si Kim Haunan, parang asong nalulunod, ay yumuko sa lupa at nanginginig na nagtanong. Master Dixon, ayaw mo kaming patayin? Malamig na sinabi ni Alex Dixon, sa loob ng libu-libong taon, iginagalang namin ang ideolohiya ng Confucianism, hindi kami pumatay ng mga sugo, at hindi namin binugbog ang mga asong nahulog sa tubig, nabali mo ang iyong sariling mga paa. Isa sa Jin Clan ang mga miyembro ay nawalan ng braso mula sa aking Yanxia. Kung maglakas loob kang hindi igalang ang martial arts ng aking Yanxia, papatayin kita ng walang awa. I want dare to underestimate Yanxia's martial arts, nagmamadaling sagot ni Kim Haunan, natatakot na kapag sumagot siya pagkatapos ng isang segundo, magiging sanhi ito ng galit ni Alex Dixon. Casual na dumampot ng ilang bato si Alex Dixon at pinitik ito gamit ang kanyang daliri. Crack crack crack. Tumpak na tumama ang 4 na bato sa 4 na paa ni Kim Haunan, agad siyang napaungol at nagmulat ng mata, nawalan siya ng malay, ang mga buto sa kanyang 4 na paa ay pinagputol-putol at sumabog sa mga piraso. Nadama ng mga miyembro ng Jin family na nakaluhod sa kanilang puso at lakas ng loob na makita nila ito. Isang malamig na sulyap ang ginawa ni Alex Dixon sa karamihan at sinabing, kailangan mo ba akong gawin ito? Sa sandaling humina ang kanyang boses, agad na naramdaman ng mga miyembro ng Jin family na nakaluhod sa kanilang mga katawan, tiniis nila ang sakit at hamampes sa kanilang mga braso. Kung ikukumpara sa pagka-crush ni Alex Dixon, baka mabalian pa nila ang sarili nilang mga braso. Sa karamihan ng tao, si Chairman Sun ay napuno ng emosyon. Tulad ng pagsigaw ni Alex Dixon na lumuhad si Kim Haunan, nakatanggap siya ng ilang tawag sa pamumuhunan, galing sila sa malalaking korporasyon sa buong bansa, at gusto nilang mamuhunan sa kanyang martial arts society. Ang mga kumpanyang ito ay nasa TV, matapos makita si Alex Dixon, nagsimula silang mamuhunan, kung noon pa man, wala siyang makukuhang puhunan kahit na pag-usapan pa niya. Bumababa ang martial arts ni Yanxia, kaya naman isang lili lang ang nasa ibabaw niya. Ngayon, sinusubukan ni Alex Dixon ang kanyang makakaya upang mabawi ang kanyang kalmado. Ito ay upang gawing sikat sa mundo ang martial arts ng tag-araw. Ang eksena ng pagbugbog ni Alex Dixon kay Kim Haunan sa livestream at pagpapaluhod sa kanya at humingi ng awa ay ipinalabas din sa buong bansa sa pamamagitan ng telebisyon. Malamang, pagkatapos ng pangyayaring ito, ang mga kabataan ng Yanxia ay magbabago ng kanilang mga pananaw at muling magpapasigla sa hilig ng martial arts ni Yanxia. Nagpakawala rin ng mahabang buntong hininga si Secretary General Zhao, na walang katumbas na kasiyahan sa kanyang puso. Ngayong mayroong isang taong tulad ni Alex Dixon sa martial arts world ni Yanxia, malamang na hindi ito malayo sa muling pagpapasigla sa landas ng martial arts ni Yanxia. Pagkaalis ng mga miyembro ng pamilyang Jin sa malungkot na estado,
lalabas na sana si Alex Dixon sa opisina ng chairman nang biglang may sumipot mula sa karamihan at naglakad papunta sa kanya. Napansin ito ni Alex Dixon sabay sulyap at agad na napasigaw sa gulat. Minister Chin, ang taong lumabas sa karamihan ay si Minister Chin, na humiling sa kanya na tumulong sa pag-imbestiga sa makamandag na uod kay Jinling. Si Ministro Chin ay lumakad pasulong at nakangiting sinabi, "Master Dixon, nakita ko ang iyong kabayanihan sa mga manunood, talagang kapana-panabik." Hindi inaasahan ni Alex Dixon na naroroon din siya. Hindi niya maiwasang magtanong, "Minister Chin, hindi ka pumunta sa Yan Capital?" "Oh, pumunta ako para hanapin ka," ngumiti si Ministro Chin at sinabing, "Pagdating ko sa Jinling, nabalitaan ko na sumali ka sa martial arts competition, kaya hindi kita istorbohin, plano kong maghintay hanggang matapos kang sumali sa kompetisyon." "Minister Chin, bakit mo ako hinahanap?" Saglit na nag-isip si Minister Chin at sinabing, "May ilang tao na gustong makita ka. Ito ay isang lihim na bagay, maraming tao dito, kaya gusto kong hilingin kay Master Dixon na makipag-usap sa akin." Nag-isip sandali si Alex Dixon at tumalikod para batiin si Chen Xiaojiao. Pinone niya itong bumalik at pagkatapos ay sumunod kay Ministro Chin palabas ng venue. May nakaparadang itim na Mercedes-Benz sa labas ng pinto. Nang makita sila ng driver na papalabas ay agad niyang binuksan ang pinto. Pumasok si Alex Dixon sa kotse. Nang makapasok si Minister Chin, inutusan niya ang driver na magmaneho at pagkatapos ay sinabi, "Nang bumalik ako sa Yan Capital mula sa Changshui County noong nakaraan, iniulat ko ang iyong bagay sa aking mga superior. Ang ilang mga pinuno ay interesado sa iyo at nais na ipakilala kita sa kanila, espesyal silang pumunta sa Jinling para bisitahin ka, kaya dinala ko sila kay Jinling." Bahagyang tuma-NGO si Alex Dixon at nag-isip sandali. Si Ministro Chin ay miyembro ng bansa, at ang pinuno na binanggit niya ay malamang na isang mataas at makapangyarihang tao. Hindi alam ni Alex Dixon kung bakit niya ito hinahanap. Pagkaraan ng ilang sandali, ang Mercedes-Benz ay nagmamaneho sa isang pribadong hardin sa labas ng lungsod at huminto sa pasukan. Napakatahimik ng hardin, na may pulang dingding at asul na tile, ang estilo ay elegante. Sa sandaling bumaba si Alex Dixon sa kotse, nakita niya ang ilang nasa katanghaliang gulang na mga lalaki na nakatayo sa pasukan. Mayroon ding isang matipunong binata na nakasuot ng itim na espesyal na combat suit na sumalubong sa kanila sa pasukan. Nang makitang bumaba ng sasakyan si Alex Dixon, ang isa sa mga nasa katanghaliang gulang na lalaki na may kahanga-hangang hitsura ay agad na sumalubong sa kanya nang nakangiti at nagkusa na iabot ang kanyang kamay. "Kumusta? Sa palagay ko ikaw si Master Dixon na binanggit ni Ministro Chin. Matagal ko nang narinig ang pangalan ni Master Dixon at inaasam kong makilala ang dakilang guro. Ngunit hindi ko inaasahan na napakabata mo." Nakangiting naglakad si Minister Chin at sinabing, "Master Dixon, ito si Chief Long. Hiniling niya sa akin na pumunta sa Jinling para hanapin ka." "Hello, Chief Long," inunat ni Alex Dixon ang kanyang kamay at kinamayan ito. Nang makipagkamay siya ay nakita niyang puno ng kalyo ang palad ng kabilang partido, lalo na ang hinlalaki at hintuturo nito. Senyales ito na matagal na siyang may hawak na baril. Higit pa rito, napansin din niyang pinigilan nitong department head na si Long ang kanyang lakas. Maliwanag, siya ay isang dalubhasa. Napangiti si department head Long at sinabing, "Nakahanda na ang isang piging sa hardin. Nasaksihan ko lang na tinalo ni Master Dixon ang Lily Kim family. Tunay na kapana-panabik ang labanang ito. Ang piging na ito ay tamang-tama para ipagdiwang ang tagumpay ni Master Dixon." Isang grupo ng mga tao ang pumasok sa hardin at umupo sa isang pribadong silid. Pumasok si Alex Dixon sa hardin at alam niyang maraming tao ang nagtatago sa dilim ng hardin. Lahat sila ay bihasa at tila nagbabantay. Inihanda na ang mga pagkain sa mesa ng 8 Immortal sa private room. Espesyal na hinailan ni Chief Long ang isang upuan at inanyayahan si Alex Dixon na maupo. Si Alex Dixon ay hindi tumayo sa seremonya. Pagkaupo niya, diretso niyang sinabi, "Chief Long, bakit mo ako hinahanap?" Nagkatinginan sina Chief Long at Minister Chin. Pagkatapos noon, sinabi ni Ministro Chin, "Master Dixon, hindi maginhawang makipag-usap sa labas ngayon lang. Narinig mo na ba ang Dragon Sky Group sa Yanxia?" "Dragon Sky?" Kumunat ang noo ni Alex Dixon at nagtatakang tumingin kay Chief Long. "Baka ikaw ay..."
Noong nasa Yan Capital siya, narinig niya ang mahiwagang pambansang organisasyong ito. Walang tao sa bansa ang nakakaalam tungkol sa Dragon Sky Group, ngunit gaano sa katunayan, ang organisasyong ito ay totoo sa Yanxia. Ang mga miyembro ay mga elit ng hukbo at lihim na nagpapatakbo sa ilalim ng lupa. Ngumiti si Chief Long at nagsabi, "Ako ang taong namamahala sa Dragon Sky Group, Long Zhenfei. Matagal ko nang narinig ang dakilang pangalan ni Chief Long, hindi ko inaasahan na ikaw yun." Agad na naramdaman ni Alex Dixon ang paggalang at ikinumpas ang kanyang kamao bilang pakiramdam. 10 taon na ang nakalilipas, narinig niya ang pangalang Long Zhenfei. Siya ay isang makapangyarihang figura na kilala bilang Diyos ng digmaan. Abangan ang susunod na kabanata.